Mga kababayan ma'am sir, this is Jam the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is July 7, 2026 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may 21-DL Little Baguio Street, Marulas, Valenzuela. At dadalhin po natin yan sa may Diagnostic San Vicente Health Center sa may Doña Anita E. Rodriguez Sr. Avenue, Damayang Lagi, New Manila, Quezon City po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti po. Okay, I mean dire-diretsuhin na natin. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at tanging ang daanan lamang. Kaya nga naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po? Yan, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at talaga yan. Ay bakit kayo takot lang kayo kasi nung nakalang eleksyon 32 million votes ang nakuha niya. Takot lang kayo kasi baka pag nagkaroon ng eleksyon ay mananalo po yan. Kaya kailangan ma-disqualify ngayon para hindi na makatakbo. Ganun ba? Mga arguments na beside the point. Ang punto po ay ano yung kaso? Ano yung ginawang crime? Yun ang kailangan maintindihan ng tao bayan. Was there a crime committed? If there was, what is it? How serious is it? And if serious, what are the consequences? Yun po. Kaya yung argument ng defense ay iikot na naman sila doon sa mga bagay na incidental. Hindi po yun essential doon sa kaso. 22 million votes, tapos hindi naman essential, hindi naman kailangan na present siya doon. At yung mga ganyang mga sinasabi na parang hindi po yan yung the case in point. Ang case in point, what were the crimes committed which are equivalent to impeachable offenses po. Kaya hindi ako nagulat, first day yun eh. Yung second day, third day, until the 92nd day, kasi 92 impeachment days yata ang binibigay, pakikinggan natin yung mga crimes committed, kung impeachable offense talaga, and if impeachable, let the prosecution prove it, and let the defense defend itself and say hindi totoo. Pero sa hulihan po, ano yung resibo? Both sides have to present evidences eh. I think the prosecution is ready with all the evidences that they are carrying in their folders. And yung sambahay din naghihintay kung ano yung depensa ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Opo. Father Robert, doon mo sa articles of impeachment, yun po roon yung sa inyong palagay ay mayroon pong pinakamabigat na ebidensya laban kay VP Sara at yung pinakamahina naman. Ang pinakamalakas po ay yung corruption po, yung 600 plus million pesos ng confidential fund na kung paano ginamit, kung paano ginastify yung mga fictitious na pangalan at tumanggap ng pera at ginamit kung saan. At yun ay masyadong mabigat yun. At yung AMLAC report na doon sa bank account ng mag-asawang Mark Carpio at Sara Duterte ay labas-pasok ang halos nagkakahalagang 7 to 8 billion pesos. Eh kung yun ay totoo, saan ang gagaling yun? Saan ginagamit yun, no? Yung ill-gotten wealth ay talagang very serious yan na accusation sa isang opisyal kasi ill-gotten, ibig sabihin hindi yun ang sahod mo, yan ay galing sa pera ng bansa na nagagawang mo na paraan para pumunta sa bank account mo. At yung isa pang mabigat ay yung mga paratang niya na papatayin ko kayo, may hikman ako at ito'y papatayin kayo. Ganyan ba? Never in the history of any public official in the country that ever said na may kaibigan siyang hitman papapatay niya si Bongbong Marcos. And are this Alcohol po yun, is this a joke? Ka-spray ko lang po. Ako po witness ako dun sa 6 na taon na
ang panunungkulan ng ama, mapatay po talaga sila. At doon sa Davao po, si Padre Benedict Cardal, namatay na po siya last year. Yes po, ma'am. Na-monitor niya 1,500 extrajudicial killings under the Duterte administration in Davao when he was mayor. And pati nung mayor na si Sara Duterte, these are all documented. Sa LGU po, no? Sa LGU yun eh. Oh, very serious po ito. Kaya, so serious na bagamat na pinag-uusapan yung prejudicial killings ng panahon ni Duterte hanggang 2019, 2016 to 2019. 2019 kasi tumiwalag po si Duterte sa International Criminal Court, no? Member tayo doon. Tapos umalis siya. Pero tinanggap pa rin ng ICC yung lahat ng mga complaints for 2016 to 2019. At tinanggap rin po nila Okay na po, set back, no? yung documented extrajudicial killings in Davao noong panahon na mayor si dating Presidente Duterte at si Sara Duterte. Kaya yun po ay mabibigat na kaso na talagang kailangan po patunayan, at kung mapapatunayan at dahil meron naman po mabigat na ebidensya ay impeachable po. So, Father, parang wala akong narinig from defense, ano, na innocent yung kanilang kliyente. Parang hindi ko narinig yun. Kumpara doon sa pagka, syempre, pag meron ka defense team, yun agad ang sasabihin mo, di ba? No, aming kliyente ay inosente ng mga ganitong parata. Kaya nga po yung mga lumalabas po off tangent, no? Kaya lang kayo ganyan, 22 million votes. Bakit yung pinipilit mag-attend yung hindi naman kailangan po mag-attend? Dahil as good as in attendance na siya pag natin yung abogado niya. Off tangent po. Ang dapat nila sabihin, hindi po totoo yung mga paratang na siya ay plunderer. Hindi po totoo yung mga paratang na siya ay makangatawanan niya yung kanyang mga death threat ni Bongbong Marcos, no? Hindi totoo, ganito, ganon. Wala po si tama ka, Angel. Wala silang sinabi hindi totoo. Ang sinabi nila, takot lang kayo kasi 32 million ang vote niya. Eh, hindi nga po yun ang pinag-uusapan eh. Ang pinag-uusapan yung krimen. Father, ano naman ang inyong opinion na mananatiling po sa 2/3 yung 16 senators po, senator judges yung kailangan bumoto para po makonvict si VP Sara? Eh kaya nga po gusto ni Sisi Escudero napayagan na yung dalawang nakapulong na makaboto, no? Si Jinggoy sa si Marcoleta. At baka pati yung tumatakbong senator pa to ay in hiding, pwede pa rin siya bumoto. Eh, obviously, kailangan nila para hawak pa rin nila yung number para hindi po ma-impeach si Sara. Kaya, yan po hinihintay natin na malinaw na ruling ng Supreme Court na kapag hindi nila nabuo yung 24, no, ay at 22 lang ang nandyan. So ano po yung majority ng 22? 15. Eh, 15, di ba? Kaya kailangan ipilit nila 16. Bakit? Kapag 16, yung solid 16 na yun po yung dating bumubuo ng majority under Alan Vito Cayetano, na kung yun ang boboto, at black voting yan, dahil sila pareho mga supporters ni Duterte, it will not be a trial of someone who committed certain crimes, but it will just be a political exercise or nagbotohan. 16 ay hindi nag-convict. Tapos 13 or even less nag-convict. Therefore, not guilty. So, hindi pinag-usapan yung merit ng kaso. Nagbotohan lang according to the majority. Kung ang majority ay 16, yun ang mangyayari po. Kaya kailangan ibalik nila yung 16, yung magic 16 number. Yan po pipilitin at pipilitin nila Alan Peter. Kaya nga, ang problema dyan,
So sa mga nakikinig po, huwag po yan ang tingnan natin. Pakinggan natin ng maigi kung talagang guilty. Kung may batayan talaga po yung mga kaso na pinaparatang kay Vice President Sara Duterte, at doon po tayo maghusga. Huwag po nang hayaan ang mga senador na nagsabi, hindi guilty kasi labing-anim kami. O dapat labing-anim para may labing-anim. Kung labing-lima, ganun pa rin po ang tanong eh. Guilty ba talaga? Yun ang tanong. Kung may ginawa talaga at may pruweba na ginawa, hindi po kung sino yung mas maraming boto. At it is not, kapag boto lang po pag-uusapan, the Senate impeachment trial will just be no more than a political exercise. Hindi po yan ang hinahanap natin. Ang hinahanap natin, ano ba talaga ang krimen na ginawa, anong batayan, at kung mapapatunayan na yan, ay dapat i-convict. Pero how confident are you, Father, sa ating mga senator judges? Tingin mo magde-decide sila base po sa mga ebidensya o sa kanilang, kumbaga yung agenda nila sa politika? Alam na natin ang sagot dyan eh. Hanggang sa hulihan, hindi magbabago sila alam ni Cayetano. At sino mang pamanang Duterte dyan, dahil alam natin yung kapalit. May kapalit po yan, Angel Thunder. Kapag nasagot po sila, ano ang reward? Is it really about our people, about our future? Or about myself? What do I get out of this? Diba? Kaya yung mga senator judges na nandoon upang tulungan lumabas ang totoo para luminis ng ating bansa, ibang-iba doon sa senator judges na nandoon para sa kanilang sarili. At bahala na ang taong bayan na panoorin, kaya maganda rin panoorin eh. Nandun ako sa impeachment ni Erap, nandun ako. Mag-Jericho March kami. Pagkatapos mag-Jericho March, sumayaw po doon sa loob ng Senado, ayaw buksan yung envelope. Nung nagalit ang taong bayan, doon po talaga nagkaroon ng pagkilo sa impeachment ni Erap. Kaya na-impeach. Kaya yung taong bayan ay crucial ngayon. Panoorin natin talaga na maigi ang argumento ng defense at ng prosecution, at tingnan natin kung talagang may krimen, at huwag paglalaroan, huwag initribol ng senator judges ang mga nangyayari sa impeachment trial. Pakinggan talaga kung sino may mas mabigat na argumento at tingnan kung sino mas totoo at kapag-paniwalang mga resibo, ebidensya, doon po tayo. Hindi po sa kung sino yung mananalo sa botohan, hindi po. Ang mananalo po dito ay ang katotohanan, hindi po yung botohan. Kaya napakahalaga ng partisipasyon ng publiko dito sa impeachment trial. So pasensya na lang po, Netflix at mga Korean na telenovela, K-drama, lilipat muna po ang buong bansong Pilipinas sa bagong teleserye. Araw-araw po yan. Pero napakahalagang teleserye to because it will educate us and it will really, on this will depend, ako, this is what I believe sa manager. Dito nakasalalay ang kinabukasan ng bansa natin. Pag ito po'y pumalpak ulit, ay baka wala na po tayong bansa kinabukasan. Kasi ang China po nanonood dito sa impeachment na to. Alam natin kung sino ang gustong iluklok ng China na presidente. Yung kakampi niya. At kapag kakampi na niya yung nakaluklok, papasok sa China, tayo po yung magiging isa ng probinsya ng China. Malinaw yun, mali. It's as clear as the sun on a bright, beautiful bright day, no? Kaya, may mga puwersa na hindi mo nakikita, pero nandyan, sila po ang nagpapagana na mga troll, public opinion, may mga simbahan din. Nagpapagana rin ng trolls nila, public opinion, para sabihin natin at paniwalaan natin na walang kasalanan si Sara Duterte. Pero kung walang kasalanan si Sara, defense, do a good job.
at inyong patunayan na talagang inosente ang Bishop Occidente. Ganun lang po yun. At yung prosecution po, gawin nyo ang dapat nyo gawin. Ipakita nyo kung talaga nagkasala. Ilabas nyo lahat ng ebidensya. At kung nagkasala, i-convict. At i-disqualify for life. Ganun lang po. Father Robert Reyes, maraming salamat po sa inyong panahon. Thank you po, Sander and Angel. Pangalawang kulong na ni Pagpatuloy mo Jimbo yan eh. pagpatuloy mo pagiging Angel kay Sander, ha? Maraming salamat po, Father Robert Reyes. Good morning po, good morning. Maraming salamat. Ang convener po ng Clergy for Good Governance. May comment dito si Ma'am Melanie de la Cruz. Sabi niya, many are doubtful na po sa mga kaso ng high profile na mauuwi lang sa wala. Mabuti na lang po meron po gaya ni Father Robert Reyes dahil may pag-asa pa. Sana po ay matunaw na po si Inday. Typhoon. Para hindi na makapamintala. Oo. Kasi naman pinagtutulong ko yung message ninyo. Hindi namin alam kung sinong tumulong. Gusto ninyong lusawin. Ubusan niyo po ng muriatic acid. Ma'am Evelyn Tintin, good morning! Sabi na doon ko lang. Good morning din kay Ma'am Elizabeth Kamaing from Marikina na lagi nakasunod sa ating program. Umuulan ba dyan sa Marikina? Dami siguro siya. Alam galing. Hindi, binigyan nila yun. Pagbaba ng pwesto. Siya, may magsasampa ng kaso. O di ba dati si Pinoy sinampahan ng kaso pagkababa niya ng pwesto? Kasi wala silang gagawin. Ngayon po pangulit lang ang ngayon. Maganda na po kayo ng kaso isasampa. Kaya ako gusto ko nga, bumalik tayo na maging member sa International Criminal. Kung wala din tinatagong kasalanan si Pangulong Bongbong, ay hindi siya matatakot sa ICC. Ano sila ng mga Kaya alam, ay gusto ko lang na talagang kaya may ICC kung talagang kayo hindi na naniniwala sa local courts. Agay Eh, siguro, sabi niya ay Merkulis kasi ngayon ay ay ganun po gagawin na. Ang sinasabi nila bakit siya ano sa foreign court? Hindi po foreign court, international court po siya. Court po siya ng buong mundo. Oo. iba tayo Yun po yung pagkakaiba Ang nililitis puro mga leader ng bansa na alam nila may impluensya sa bansa nila. Oo, na hindi kayang litisin ang sarili nilang judikatura. Kaya gusto ko maging member na tayo. Para may kinatatakutan din. Opo, hindi yung parang aabuso ka. Ngayon ang labanan huwag ka lang mahuli. Itong sina Senador Marcoleta nahuli sa sarili Yung salita. iba ka nahuhuli na dinidinay pa eh. Yung iba, ayan na yung mga ebidensya, inosente pa rin. At lahat naging religious, panay Bible verse na. May pasasalamatan tayo rito. Alas 9:49, one-on-one! Walang personalan. One-on-one! Walang personalan! Mga kapuso, ako po si Melo Del Prado. Salamat mga kapuso sa inyong gising na gising at buhay na kamalayan sa mga usapin ng bayan. Magkakapuso tayo mula umaga hanggang gabi, araw-araw. Dahil dito sa Super Radio DZWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon, serbisyong totoo. GMA Super Radio DZWB Pasita Tama Pasita Totoo Modern looking, customizable, at mas accurate na competition firearm baka mo. Sagot yan ng CPR gun technology. Ating alamin, paano binago ng siyensya ang produksyon nito. Kasi kung dito na ginawa natin yan, nasa mga 30% tayo na matipid natin. Tutukan yan ngayong Sabado dito sa Dato Siyensya. Alamin ang haba o ikli ng iyong buhay base sa iyong blood type. Panoorin muli ang lecture ni Dr. Edinel Carvalho sa usapang Kay Galing segment sa Hiling Galing. Hiling Galing, mapapanood live tuwing Sabado 9:30 a.m. sa GTV at mapakikinggan sa DZWB. Mag-ingat, siguraduhin totoo
mga hiling-galing Ayon products. sa Bumili kinakain lamang mo sa kamo. mga authorized dealers at website nationwide. Super Radio DZBB. Balitang tama, balitang totoo. Gayan pala si Tirso. One-on-one. Walang personalan. Baka kaalis lang ako. Hapon or kanina lang din madaling araw. Sabi ni Kasi ang boy na lang do, ano kung kain mo wala kang kaya. Tuloy-tuloy na lang. Fight kasi ang kaya mo po. Ebidensya. Gusto nating mabilis ang kasuhan. Wala rin. Pagdating sa korte, teknikalidad, tapos Kung kumontra ka, makita yung ebidensya, mapapakawalan lang, hindi na pwede kasuhan uli. Nasa upo pa Lalo rin pag yung nakalaya, nanakaw. tatawa na lang tayo mga ito. Lahat po tayo Hindi, gustong may may makita puno ng sila mga doon sa malalaking taas. isda na makulong talaga. Lahat naman po tayo. Chico? Ayun. Chico ba yun? Hanggat hindi napapanagot ang lahat ng magnanakaw, sabi ni 8693, patuloy pa rin yan. At pag nalagot, push ang mga relatibo. Walang matitira. Totoo yan. Nakakuntiin na lang. Meron naman siguro Sumagot, din sumagot. na. Sino pong magkapatid? Cayetano po. Sumagot. Salamat, salamat. Ay, salamat po sa pagsama sa amin at pare-pareho tayo may natutunan ngayon. Prime Abangan niyo po ang Minister, special coverage pa rin ng wala nang mga DPWD sa impeachment court. Harap na po yung mga testigo para patunayan na Yan naman ang pinupush niya ngayon. Para isa na lang paglabag ang po malaki. na ginawa si Ang Bibi pinupush niya sa ngayon, pa-extend. Zoom meeting. Hindi, pag nagpa-parliamentary, magiging walang election. Pinapangulong Marcos versus Matik Pilipinas extended siya. ang dating Speaker Martin Romualdez. Ayan, sa Article 4 po yan, ng impeachment. Kaya, Buti ba yan? oo, ito na talaga yung ano, yung Lumalaban ng patas. impeachment trial process. Kahit may kulang ang katawan. Marami kayo. Ay, sisara pa rin. Hindi naman daw ma-require. Pero kung babasihin niyo yung pagharap sa Kamara, Senado sa mga public hearings, siguro kung ako yung nasa defense, hindi ko siya pa. O diba sabi, Mahina yung may mga pasensya. At ano ba, inaaway niya. Sa pagsagot niya kasi, di ba, hindi kinakalaban niya yung nagtano. Pag hindi niya gusto yun. saka sabi ng mga Kaya nga abogado, sabi nga, she may not like my answer. She may not. She may not. But I answering question. saka sabi ng mga abogado sa mga pagdinig daw, hindi talaga advisable na paharapin sa witness stand yung akusado. Bukas uli, alas 9 hanggang alas 10. One-on-one. Walang Sa personalan. Super Radio DCWB. Oras natin, alas 9:58. Mamaya, kita ulit. Mamaya po, special coverage, the Vice President on trial. Abangan si Mark tsaka si Lala susunod. Usap tayo. Dito sa DCWB, walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Lonag na yun. Serbisyong totoo. Chipping pa rin. One-on-one. Walang personalan. DZBB. Balitang totoo. Number one. Kapag sa balita, yan ang aming panata. DZBB. Super Radio 594. Lagi naka-alerto. Servisyo. Sa ngayon po, yun po yung nakikita natin na posibleng mangyari, pero yung figures po, yung dami po ng ating mga police personnel na i-deploy para magbantay po dyan, ay magdidepende sa day-to-day assessment po natin. Opo. Kaya pakilarawan nga po, we have about a minute remaining ano po. Yung the fact na medyo may dinaramdam si Senator Marcoleta ano po, and then he had to be confined at least for a few days dito sa Crame Hospital. Ano po ang arrangement doon? Meron siyang private room, tapos merong bantay ng mga pulis sa labas, ganun po ba yun? Wala po kasi private room talagang masasabi pagka po dyan sa PNPGH. Meron lang po siguro tayong mga naka-separate lang po siguro yung kwarto niya. Hindi naman talagang binabantayan kasi wala naman pong basta-basta makakapasok din dyan sa PNPGH kasi nasa loob naman po yan ang kampo. So depende na lamang po kung sino yung mga i-allow na mga visitor kung meron man po na magiging security na nakadetail po sa kanya. Pero regards po sa mga nagpapantay na pulis, hindi naman po siguro ganun ka
yung pagbabantay na ginagawa since meron po tayong ibang mga city personnel na nandyan, bukod naman po sa PNP na nagpapatay sa kanya. But when you say yung i-allow, meaning sino mag-a-allow po? Si It would be the court. Marcoleta, or is it the court or the police? Depende po yan sa magiging koordinasyon po at magiging instruction po ng korte sa atin sa PNP. Since kung ano naman po lang ang iutos nila, kung ano po ang maging directive nila regarding sa pagbabantay sa kanya, regarding sa kung sino yung maaaring pumasok para bumisita sa kanya, is nakadepende po yan sa court. Okay, Major. Maraming salamat po at mabuhay po ang mga pulis natin. Maraming salamat. Thank you, Major. Good morning. Police Major Hazel Aquino, spokesperson po ng NCRPO. Bueno, alas 10 na eh. Oo, at nakaabang na ang susunod ng programa, Kabayan with Danny B. Susunod na nakakasama yung Peter. At Peter Busli po. We'll see you later at 1 p.m. para sa pagpapatuloy ng VP Sara impeachment trial. The DCMM special coverage. Ito siguro yung takong buko na sige na iwas na dito sa mga stress ako na takatara. Ay, baliw. Sasalubungan yan sa sakyan. Sistema tapos stress. Makahanap ng kapwa niya pala yun, babanggaan siya. Ano tricycle din? DCMM bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon, at sa darating pang mga panahon. Patuloy na magpaparita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng GBP Oras 10:03. Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga. Sa pamilya nagpakailangan ng kabahala ang Department of National Defense o DND sa isinasagawang ballistic missile test ng China sa South Pacific. Ayon sa DND, isa itong reklamo walang ingat na pagpapakita ng kapangyarihang militar na naglalagay sa panganib sa maliliit na bansa sa kalikasan. Lumabas ang pahayag sa gitna ng patuloy na pag-iinit ng tensyon sa rehiyon, kabilang ang mga naging insidente ng pananakot, paglarang at ibang mga agresibo aksyon ng China laban sa mga bansang Pilipino sa West Philippine Sea. Git para ng DND, walang mapayapang layunin ang nasabing missile test at sinuri ito bilang provocation sa pangudyok ng tensyon laban sa mga bansang tututol sa umano'y iligal na pagpapalawak ng impluensya at pagpipilit ng China. Malacanang iniiso ang iba pang bangko na alisin na rin ang kanilang mga traffic na dahil ang balitang kumpirmado si Nagrado mula sa Malacanang at Iniradyo Macron, Christian Torres Christian. Hindi ka umaasa ang Malacanang na susunod na rin ang ilang pang bangko sa Pilipinas sa pag-uwi o pag-aalis ng kanilang transfer fee sa mga nagtatransaksong consumer. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, inanais si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ikonsidera rin ang ilang pang bangkong inisyatibo ginawa ng government post sa Landas of the Philippines na pumakan ang halaga ng kanilang transfer fee. Kumaan niya ito ng desisyon ni Finance Secretary Frederick Puno, isang umuupong chairman ng board ng Land Bank. Bukod sa Land Bank, ilang pribadong bangko na rin ang nasunod ng mabawasan o tuluyan ang aalis na lang ang kanilang transfer fee sa noong July 1. Nauna ng pinati ng Bangko Sentral ng Pilipinas na mas marami pa ang inaasahang mabawave o tatapitan ng kanilang transfer fees. Kaso lang isinigil naman sa circular na humihimok sa mga bangko na magpatupad ang makatwiran at pasok sa paniningil para sa person-to-person electronic fund transfer. Natiyan ang balitang kumpirmado. Tapos sa QC. Ang Radyo Patrol, Kasi Christian meron Torres, DCMM. Maraming salamat, Christian Torres. was si ay Kawayan, ilang miyembro na isang Urban Care Association sa ay Batangas. ako nung pagdating ng Magkaroon ng dagdag kita
Nagkumanalsap tayo yung pag nagkumanalsap Ayan, so andito na tayo sa ating final destination. Masagwang pakinggan, final destination no? Yan, so maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po. Samantala tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na mga content. Paalam po.